Huli. Obvious po ang ating pag-uusapan kung ano po yung nasa talata. Ano ho, ang sabi po ng talata ay ano po magkatatin? Be ye holy, for I am holy. May nawala lang ho akong tiningnan din eh. Okay. As Tagalog po yan ay, kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Ang sumulat po nito mga kapatid ay obvious, kaya nga 1 Peter. Ay di si Pedro po ang sumulat. At itong Pedrong ito ay dati ang pangalay Simon. Tinawag niyang Peter. Ang Peter, ang ibig sabihin niya ay bato. Sa mga kapatid, dati kasi ang buhay ni Pedro ay pasimplang-simplang din. Wala namang Kristiyanong kara-karakay banal agad. Kasi sa pag-aaral po natin ng kabanalan, mula sa salitang Hebreo o Grego na Hagaios. Hagaios. Pag sinabi pong Hagaios, ang ibig sabihin lang po na yan ay tayo ay inihiwalay na ng Diyos sa kasalanan patungo sa lalong kabanalan bilang kanyang binanal. Pag sinabing be ye holy, the word holy, may kaugnayan po yan sa sanctification. Pag sinabi pong sanctification, ikaw mula sa pagiging makasalanan ay ibinukod. Kaya kung babasahin natin yung verse 2, ang sabi niya na verse 2, mamaya madadanggoy din naman natin yan eh. Ibinukod na tayo ng Holy Spirit noon pa. Kaya nga nagkaroon ako ng quotation sa Facebook, gumawa ko, ang pagkabukod niya sa atin ngayon ay dahil noon pa man tayo ibinukod na niya para maging bukod magpakailan-kailan pa man. Are you listening? Amen? Makinig po kayo. Ibig sabihin po ng banal, inihiwalay ka na sa dating buhay. Kung ikay magtutungit ngayon, inalis ka na. Noon, inalis ka na doon. Amen? Ikaw ay marites noon, inalis ka na noon. Magbabari ka na noon, inalis ka noon. Sakim ka noon, inalis ka na doon. At patuloy ka niyang inaalis. Dahil si Pedro, bagaman siya po'y sanctified na, pero patuloy siyang sinasanctified. Kaya may protection si Jesus Christ. Sige, Simon, ngayon ikaw ay Simon, pero hindi ka natatawagin Simon, ikaw ay Pedro. Ano ibig sabihin? Ang Panginoon sa totoong anak ng Diyos, ikaw ngayon ay banal na, pero ikaw ay patuloy na dapat lumalago sa pagiging banal. Ang pinag-aralan po natin ang salitang sanctification, yung Hagaios, meron po yung tatlong periods of time. Meron tinatawag na past, present, and future na sanctification. Pag sinabi pong Hagaios, tayo binanal, be ye holy, kaya naman ikaw ay tinatawag na maging banal, kasi banal ka na. No ikaw ay manampalataya kay Kristo at the moment you believe. Ako sa verse 2, chapter 1, verse 2, elect and sanctified of the Holy Spirit. Yung reality na tayo ay binukod na, inihiwalay na, at hihiwalay sa dating buhay, yan ay naandoon pa sa walang hanggan. Are you listening? So, ang sanctification ay past. Merong past. Tayo ay nakatalagang mamaligtas. Sasampalataya kay Jesus. At dahil sa Jesus ating sinampalatayanan, tayo ibinibilang ng walang kasalanan dahil kay Jesus. Tayo'y binanal. Are you with me? Ang tawag dyan ay past. Ang tawag dyan ay, mayroon tawag dyan, definitive sanctification. Definitive, at mayroon tinatawag na progressive. Ngayon, wala na problema sa ating past.
Kaya nga kung pag-aaralan niyo ang 1 Corinthians chapter 1 verse 2, simulat siya sa Korinto, sa mga santo kalakalagyo na nasa Korinto. Ang tawag ay to the saints which are at Corinth. Are you with me? To the saints. Makinig kayo, wala kayong alam pa. Amen? At huwag kayong magkunwaring naikinig. Tapos pagkatapos may babadi naman sa cellphone. Maging totoo tayo. Ang sumasamba sa Diyos, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Bawal ang plastic sa pagsamba. Amen. Ngayon, ang sabi niya, maliwanag ko ba? Ang bihira, no? Sinisimplify na nga natin. Ibig sabihin, kapag ikaw na kay Kristo sa harapan ng Diyos, wala ka ng kasalanan. Kaya ang tawag sa atin, saint. Saint. Pag sinabing saint, santo, banal. Mahalaga sa Diyos ang kamatayan ng mga banal. Sa kabila ng mga taong makasalanan, may banal dyan. Sino yan? Binanal dahil ang Panginoong Hesus. So, sa harapan ng Diyos, wala na tayong problema. Any moment na tayo mamatay, hindi na tayo pa-impyerno. Bakit? Banal ka na kung ikaw na kay Kristo. Kaso mga kapatid, mayroon tinatawag ding progressive sanctification. Ibig sabihin, hanggat hindi ka pa ligtas, hanggat hindi ka pa namamatay. Ibig sabihin mga kapatid, kung ang plano ng Diyos ay maligtas lang, dapat patay ka na. Pero bakit binabuhay ka pa niya? May plano ba Diyos sa iyo? Gusto ka niyang wag mababad sa cellphone. Gusto ka niyang wag mababad sa chismisan. Gusto ka niyang mabuhay ng banal. Be ye holy, for I am holy. Ano ibig sabihin na yan? Yamang ikaw ay banal na. Anak ka na ng Diyos. Pinasakdal ka na sa kabanalan ni Jesus. Hanggat hindi ka pa pumupunta ng langit, nabubuhay ka, mabuhay ka bilang binanal na ng Diyos. Amen. Kaya walang mali dito as long na hindi mali ang paggamit dito. Alam nyo at alam ko ang buhay natin. Kumusta kayo? Hindi plastikan ng pagsamba. Totoo. Kaya lalabas ka rito hindi nakasamba, walang pagbabago. Plastic ang iyong pagsamba. Ang pagsamba hindi pa imbabawan. What a wasted time if we are here but without meaning. Are you listening? Ngayon, tayo binanal. Hanggat hindi pa nagra-rapture, tayo ay nasa kalagitnaan na tinatawag na 3 period of time of sanctification. Wala na ang problema sa past. Pero ang malaking problema natin, yung present. Si Peter, na sumulat nito, ay pasimplang-simplang din. Amen? Kaya wag niyo sasabihin, yapat Kristiyano ka na, hindi ka magkakamali. Magkakamali din tayo. Pero hindi license, hindi kayo magkakamali, titigas ka na, ayoko na pamali-mali, di ako magkakamali na lang habang buhay. Yan ang katwiran ng walang Espiritu ng Diyos. Kaya mga kapatid, may kinalaman ang Holy Spirit sanctification. Pakialaman na nga natin ang verse 2. Tingnan niyo po ang verse 2. Nag-i-intro pa lang ako ha. Ang inyong mga mata, nag-i-intro na din. Ayon sa paunang kaalaman ng Diyos, Ama, ang tamang pagbasa dyan, hindi alam na ng Diyos, kaya ikihinirang, ikisasampalataya. No! Alam na ng Diyos yung Kanya, kaya kasasampalataya. Hindi ka nagising sa mundong itong atat na atat ka sa Diyos. Ikaw ay nagising sa lupa na walang kaganagana, ikaw sa Diyos. May pagkakataong ang ligtas ka na dumarating pang pagkakataong ikaw walang gana sa Diyos. Paano mo sasabihin kaya ka hinirang dahil gusto mo ang Diyos? Nahirang ka para gustuhin ang Diyos. Ngayon, ayon sa paunang kaalaman ng Diyos, alam na ng Diyos yung Kanya. Nakalista na sa aklat ng buhay
Yung sa Kanya. Ito po, may kinalaman sa pagpabanal ng Espiritu. Mga kapatid, ang kaligtasan natin ay involved ang Trinity. Amen? Ibig sabihin, yung salitang sa paunang kalaman ng Diyos, sa pagbanal ng Espiritu, ibig sabihin, alam na ng Ama ang kanyang isinulat sa aklat ng buhay at yun ay tutubusin ng Panginoong Yesus at ibinukod na ng Holy Spirit noon pa sa pagpabanal ng Holy Spirit. Are you listening? Ngayon, pag sinabing Hagayos, ikaw ay binukod ng Diyos, ng Holy Spirit. At alam niyo ba, mga kapatid, ang Holy Spirit nito ay may napakalaking rules pagdating sa pagpapakabanal. Amen? Ang banal na Espiritong ito ang nagbukod. At siya yung cause kung bakit you believe in Christ. The reason why ikaw ay inaring ganap at inaring banal ng Ama in account of Christ. Ngayon, alam ng Diyos at inamin ni Pablo na tayo'y may kahinaan. Amen. Pwede na hong umuwi yung walang kahinaan. Taas kami dito ng walang kahinaan. Kaya nga, ang prediction niya kay Peter, ikaw ay magiging sipas. Kasi dati ko ay sopas. Ang dali mo, ang bilis mong magkamali. Amen? Inamin ni Pablo na sa katawang ito ay walang nakatirang mabuti. Amen. Sa katawang ito'y walang mabuting tumatahan. Kaya tayo, ang problema natin pagdating sa sanctification, wala ang problema sa past. Positionally speaking, we are justified, sanctified before God. Pero pagdating sa pang-araw-araw na buhay, hanggat hindi pa tayo nararapture o namamatay, yung future ay kung ikimamatay na. Yan, kung gusto mo maging banal na, ng lubusan at hindi ka na magkakasala, ay di. I-enjoy mo na ang Saint Peter. Yamang si Peter ang ating pinag-uusapan. Gusto nyo bang wag na magkasala? Enjoy Saint Peter. Pero ayaw pa naman natin, di ka? Pero tayo nga nalangin, Lord, for the sake of the gospel, for the sake of your glory, choose my life continually. Amen. Alang-alang sa pangaral ng Ebanghelyo, Panginoon, hindi na sa kapritsyo ng aking buhay, alang-alang na maraming taong makapakinig ng kaligtasan mo, ayusin mo ang buhay ko. Alang-alang na maluwalhati ang iyong pangalan, patuloy mo ang bigyan ng buhay na lumalago sa kabanalan. Ang Holy Spirit ang tumatrabaho din yan. Kasi ang nagpapatawad sa atin ay ang dugo ni Jesus. Pero paano ilalapat ng Panginoon sa kanyang dugo kung walang sumbat na ginagawa ang Holy Spirit sa ating kasalanan? Ayan po mga kapatid, ang sanctification in a process, progressive moment of time, may kinalaman ng Holy Spirit ay pinapaala-ala sa kanya ang ating mga kasalanan. Siya ang nagpapahiya ng ating pagiging mayabang para lumapit tayo sa dugo. Ginagamit ng Holy Spirit ang pagbabasa ng Bible para ikaw ay lumapit sa dugo. Ginagamit ng Diyos ang mga taong bumabagsak sa mali para matakot ka na hindi pala maganda ang buhay na nagkakamali. Amen? Ginagamit ng Banal na Espiritu ang iyong prayer life. Bakit?
imposibleng maging ipokrito sa pananalangin. Kung gusto mong maging buhay na totoo, maging mapanalanginin ka, bakit? Mahirap magsinungaling sa prayer. Kaya mga kapatid, ang ating pag-uusapang magpakabanal ka sapagkat ako'y banal ay kalagayang sa kasalukuyan. Kailangan natin ng banal na Espiritu. Kailangan natin ng dugo ng banal na Panginoong Jesucristo. Kailangan natin ng kapakumbabaan dito. Amen? That's my introduction. Tapos na po tayo. Una, the address of sanctification. Address of be ye holy. Address of be ye holy. Tingnan po natin ang verse 1 hanggang 5. Are you sanctified? Are you sure of heaven? When you die, si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang. So, ang kinakausap, mga hinirang. Kayang ayaw sa hinirang, nakakatakot. Kaya ang Bible nagsabi, hinirang. We cannot erase the word election in the Bible. Amen? Hindi naman sinabing sa mga sino man. Meron ding sino man. Pero ang likod na yon ay hinirang. Si Pedro na apostol ni Jesucristo sa mga hinirang na nangingibang bayan na nga sa pangalat. Literally speaking, Jews yan. Pero spiritually speaking, yan ay church. Bakit? Maraming churches sa bawat lupalop ng daigdig na ito. Sa Batangas pa nga lang, nangangalat na tayo. Ang iba nga, nagkakalat pa eh. Si Pedro na apostol ni Jesucristo sa atin itinitiin, be ye holy. Sinong ye? Be ye holy. Saan naka-address yun? Mahirap maging banal, magpakabanal, kung hindi naman ikaw yung kausap. Amen. Huwag na natin alisin yung talata. Si Pedro na apostol ni Jesucristo sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa pangalan sa puntong Batanggenyo, puntong Galacia, puntong Cappadocia. Pag ako'y napunta ng conference, halatang ako'y Batanggenyo eh. Lobat siguro ito. Verse 2. Tingnan po natin ang verse 2. Halata naman ang Batanggenyo, diga? Diga? Ay, ala. So, yung hawit, yung kawit ng salita. Ayaw ko ng hawak. Wala bang ibang battery? O yung nangangalay? Okay. Verse 2, verse 2 na tayo. Yung address, hinirang nga, hinirang. Sound. Ayon sa paon ng kaalaman ng Diyos Ama, sa pagpapabanal ng Espiritu. Ibig sabihin talaga ang kinakausap ng be ye holy ay yung hinirang at yung pinapaging banal. Ibinukod. Ang ibig sabihin ng pinapaging banal, ibinukod. Kailan ibinukod? Kaya kayo ngay ibinukod ngayon, ibinukod ka na noon pa. Tama ba? Kaya mga kapatid, yung ibinukod noon ay talagang bubukod ngayon at bubukod magpakailanman dahil may personang nagbukod sa atin. Kaya mga kapatid, kung talagang ikaw yung kinakausap ng be ye holy, mabuhay kang bukod. Hiwalay. Kaya maging ang awit ng talagang anak ng Diyos, bukod sa awitin ng mundo. Kaya alam ko ako'y ligtas sa music pa lang. I have a new song. Alam niyo ba, ang kayang baguhin sa atin ng Diyos ay hindi lang tabil ng dila, kundi ng ating inaawit. Kaya dapat sa inyong mga bahay, may music.
Pero ang music dapat di ka? O si brother naawit niya, papuri song. Pero i-lesson pa rin natin yung may mga drums, alisin natin yon. Kaya wag niyong tatangkalikin yung hill song. Kasi yan ay hell song. May mga si Satanas nagtatago lang minsan sa lyrics. Pero kanya pa rin ang ipinopromote dahil drums ang humihilay, hindi espiritu, laman. Kaya sabi ko sa inyo, yung kasakiman, nagtatago yan mismo sa loob ng simbahan. Pwede ngayon nakatago dito Kunwari nakikinig ka pero ang hinahanap ay pari gusto mo. Amen. Ayon sa paunang kaalaman ng Diyos, sa pagpapabanal. Kaya mga kapatid, dapat tayo, be ye holy, for I am holy. Ibig sabihin, humiwalay kayo, bumukod kayo. Tayo'y nakikisama pero hindi nakikiisa. Iba yung nakikisama sa nakikiisa. Tama ba? Pero huwag ka namang magmukhang nakikisama lang, pero sa totoo kasama ka nga. Men, ang parte ng mundo ay hindi parte ng Kristiyano. Amen. Kung di mo yung kaya, be ye holy. Amen. Bukod. Sila na lang ang naninigarilyo, tayo hindi. Sila na lang ang nagiinom ng alak, tayo hindi. Sila na lang ang palamura, tayo hindi. Sila na lang ang maramdamin, tayo hindi. Ang nakakalungkot, ang tao maramdamin sarili, pero gano'n kang kasinsintibo sa Diyos. Are you listening? Address, be ye holy. O, tuloy natin ang talata. Purihin naman Diyos, at Ama, ng ating Panginoong Jesucristo. Tignan nyo nabanggit ang Diyos Ama, nabanggit ang Panginoong Jesucristo sa verse 2, nabanggit ang Holy Spirit. Gawa kasi ng Holy Spirit, Trinity yan. Na sa kanyang malaking awa, mga kapatid, ay ipinanganak na muli tayo sa isang buhay. Ang address ng be ye holy, not only chosen, separated, but being born again. Mahirap magpakabanal yung hindi pa naman binanal. Mahirap magbago yung hindi pa naman binago. Naintindihan niyo ba yan? Mahirap gumalaw yung hindi pa naman buhay. Mahirap pa magpakabanal na walang Holy Spirit. Parang, alam niyo po, para tayo tinulad sa isang malaking barko. Kailangan natin ng malakas na hangin para umipot. Are you with me? Para tayong uling na may kaunting baga, kailangan din natin ng hangin para lumaki ang baga. Kailangan natin ng Holy Spirit para yung ating buhay sa Diyos lumaki. Kaya mga batid, kayo ba ipinanganak na muli sa isang buhay na pag-asa? Maraming pag-asa ay pantasya. Hindi buhay na pag-asa. At saka nakakalungkot, marami pag-asa sa tao, pang mundo lang. Isang araw ako'y tapos na sa aking engineering course. Isang araw, 3 ang aking asawa. Malaki ang aking mga bahay, marami ang property. Pag ang pag-asa mo lang pang lupa, kahawawa ka. Ang sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 15, kung dito lang tayo umaasa sa lupang ito, tayo ang miserable sa lahat. Bakit? Alam natin ang lupang ito'y mawawala. Ikaw mismo'y mawawala. Kaya mga kapatid, salamat dahil kayo may pinagtiwalaan ng maraming bagay sa lupa, pero huwag mo diyang ilalagay ang iyong puso. Luluha ka. Bakit? Yan ay mawawala. Sinong kausap ng be ye holy? Hindi lahat. Kapag hindi mo tiyak na ikipinanganak na muli, hindi ka kausap dito. Pastor, paano kung masasabi ako ipinanganak muli? Bakit muli? Ang una mong kamalayan, panglupa. Bakit? Ipinanganak kang panglupa. Ang pangalawa mo dapat kamalayan, pang-espiritu. Kung ikaw ang kamalayan mo lamang ay panglupa, wala ka pang kamalayang espiritual. Ngayon ang kinakausap na kayo lumago sa espiritual na kamalayan, sa kabanalan, yung ipinanganak na muli. Ayun, listening, maliwanag mo ba ka?
Hindi ho karaka-raka ang perfection. Walang perfection. At least nagmamatured. Amen. Growing. Not perfection. Ang ating perfection, mga kapatid. The word perfection, dalawang kategorya niyan na meaning. Walang mali at nalalesen ng mali. Are you with me? Wala naman sinless. Less sin. Amen. Nakakapasok ba ang salita ng Diyos? Buhay na pag-asa sa magitan ng pagkabuhay na mag-uli na si Kristo sa mga patay. Verse 4. Sa isang manang di nasisira. Wow! Walang dungis. Wow! At hindi kumukupas. Wow! Saan yun? Inilaan sa langit para sa inyo. Oh, sinong kinakausap magpakabanal? Yung tiyak na palangit. Amen. Nako, mga kapatid. Salamat. May bagay ng pera, mayami ka, may mga prophet. Salamat. Pero sana hindi yan ang Diyos mo. Hindi ka na magiging masaya sa langit kung diyan masaya ka na. Hindi ka na excited sa langit kung sa lupa ay nasa langit ka na. Tama ba? Kaya yung ang feeling, ang pinagkukumahuban lang ay bagay ng lupa. Baka hindi ka bagay sa langit. Ay bakit? Ang bagay sa lupa. I'm not against spiritual prosperity. Oh, material prosperity. As long you're growing spiritually. Dahil pwedeng umagaw yan sa Diyos. Tama? Amen. Let us grow first spiritually. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. But delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Let God be first. Is He first in your money, finances? Are you faithful sa tithes? Are you faithful with your time? Sa time? Sa day? Mga kapatid, mind you, ang kausap dyan, the address of B.A. Holy. Yung merong manang di nasisira. Oh, si Utoy, binili ko ng pellet, sira na uli. At ang ginawa ay yung balang binili, Daddy, bilhin mo na yung bala ko. Ano? Magkano yan? 100. Anin ko yan. Abay, Daddy, ito yung 10 piso ang bili ko, naipon ng ganito. Alangan may bigay ko sa iyo ng 20 pesos lang. Ba, businessman eh. Nakailang baril sira na. Tama? Yung cellphone ko, bago ito, bago kong bili. Ay magsisiris na. Ay ulyanin na eh. Sala eh, pag pinipindot ko yung sala eh. At minsan eh, kala ko yung semento na iba pala. Yung pag pinindot ko, napindot yung kadais. Sabi, baby, gato, ito eh, dinidiin ko na eh. Ay doon pa rin pumunta eh. Hindi laging bago. Yun yung binigay sa akin relo, kahit anong gawin kong ingat, nagagasgasan eh. Yung sasakyan ni Brother Michael, muntik na magasgasan kahapon. Akala mo pumunta kami doon kay na Pastor, talagang ano eh. Kung magkamali-mali, ilog ang ampapatakan. Maraming katang doon. Kaya sabi ko siya, kakatangin tayo, Brother Michael. Kakatangin tayo. Talagang abot-abot ano. Pagsala sa magasgas, ay mahulog sa ilog. No choice. Kaya kahit anong lakas ng aircon, pawisan ako. Sabihin ko, ay Brad, pawisan ako. Ay may mahulog din eh. Okay, dito ko nalang lalagay. Masisira lahat. Ba't ka magpapakaligaya diyan? Isang araw may sira yan. Gawin mo na ang gawin mong ingat. O, halimbawa, na-maintain mo nga hindi. Eh, ikaw na nagme-maintain. Kababaw naman ang ating kaligayahan kung ang ating kaligayahan ay doon sa lumilipas. Amen. Okay, yun po ang address, verse 5. Tingnan po natin ang verse 5. Ayan pa ba kayo?
Nasa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa magitan ng pananampalataya si kaliligtas na handa upang ihayag sa uli panahon. Kaya tiyak ang ligtas eh. Diyos ang nag-iingat. Amen. Kaya ba may pag-asa niyan? Aba yan ko, sarabi kayo palanghit. Kaya kayo masayang, kayo palanghit. At may lalim yan. Kaya ka pala binuhay hanggang ngayon kay mananampalataya, ikaw pala'y nakatalaga na. Kaya hindi ka mamamatay hanggat hindi ka naliligtas. Bakit? Nakabukod ka na noon pa. Amen. Number 2. Una, address be ye holy. So be ye holy. Why? As he which called you is holy. So, be ye holy. Why? For I am holy. Ikaw ba yung address? Ako ba yung address? Ako ba ang kinakausap ng sabi ng Diyos, magpakabanal kayo? Bakit inuutusan tayo ng Diyos mabuhay ng hiwalay sa mundong ito? Bakit tayo inuutusan ng Diyos na humiwalay sa mga samang sistema ng mundo? Alam mo ang dahilan ng Diyos? Ako'y banal. Amen. Sabihin ko sa inyo, ang Diyos po ay banal. Siya ay hindi napapalamuyot. Siya po'y hindi kahalubilo. Siya po'y hindi mixed ng sistemang ito. Ang prinsipyo ng Diyos pagdating sa tama ay matigas. There's no compromising when it comes to God. Are you with me? Kayo ba'y sa Diyos? Tiyak nyo bang kayo sa Diyos? So, bakit itong Diyos ay nagsalita sa pamagitan ni Pedro? Be ye holy. Why? For I am holy. Bakit tayo mabubuhay ng hiwalay? Bakit tayo magpapatuloy kahit tayo pamaling-mahali? At mananatiling lalago pa rin sa tamang gawain? Why? Dahil ang tumawag sa atin, Diyos na banal. Maliwanag ba yun? As he which called you is holy. Bakit tayo dapat lumago sa kabanalan? Dahil ang Diyos ay banal. Amen. Ang dahilan ng Diyos, sabi mo, akin ka. Abe, hindi kita nagiging katulad. Tama ba? Sabi nga ni Brother Cicerio, walang sumbat aba, dapat tayo mag-ayos, baptist na tayo. Dapat tayo maging iba na, tayo baptist na. Pero ang pinaka-ground talaga, bakit tayo mag-aayos? Tayo sa Diyos na. Amen? Bakit wala ka ng gana sa mga mobiles? Games. Sa Dota. Kahit sa mga simpleng break games. Kalahin mo, nahuubos ang oras mo dahil niyan. Ako nga minsan manunood ng pelikula kasi bakit? Nung bata ako, ang paborito kong pelikula, FPJ. Pag sa comedy, si Babalo. Pambira, mukha pa lang ako yan Ako'y natatawa na. Kasi merong mga comedian na overacting. Pero si Babalo, hindi pa na-act. Nakakatawa na. Sa totoo na. Kung walang Holy Spirit sa akin, ikukumpile ko lahat yun Pag ako'y nalulungkot, hirap na mga comforter ko si Babalo. Hindi ang Holy Spirit. At isa ka sa panood kong panoorin noon, no kayo bata, karate. Si Jet Li, si Jackie Chan, si Bruce Lee, si Donnie Yen, yung iba dyan. Pag nanood ako ng Ramon Zamora, ako'y kurning-kurni. Pag ang artista ay Pilipino, puro acting. Pero pag ako nanonood ng China, yun ang talaga. Ay ngayon, makikita mo libre na Pero tinitingnan ko ang oras. Minsan 1 hour and 20 minutes. Bihira, tagal na rin. At minsan pag ako na talagang mararahoy manood, binibilis ko, ayoko na yung mga drama part, yung suntukan agad.
O, di minsan ay 10 minutes lang. At least napanood ko. Ang galing sumipa. Yun ang iniidolo ko, yung gusto kong matutunan eh. Yung sumipa. Mga batid, banal ang Diyos para tayo mabuhay sa walang kabanalan. Hindi tayo inaasahan ng sinlessness. Si Peter, bago naging Peter, Simon siya. Bago siya naging stone, siya ay maraming pagbagsak. Kaya yung iba, extreme na extreme. Naku, ayoko dyan, ayoko dyan, ayoko dyan. Dahil yun ay bumagsak kayo ni mali, mali. Abay, huwag kang magbasa ng Proverbs. Dahil sinulat yan na nagkaroon ng 1,000 babae. Huwag kang magbasa ng Psalms. Bakit? Bumagsak ang author niyan kay Bathsheba. Ang malaga sila ay growing, maturing. There is no such sinless life. Ang mga anak ng Diyos babagsak na makapitong beses, pero ibabangon uli ng Panginoon. Mas mayaman ang awa ng Diyos kaysa ating mga pagkakamali. But my point is this, huwag nating aalisin sa ating buhay, yaman ang Diyos na tumawag sa atin na ibanal, ay let us grow together in holiness. Amen? Tama ba? We cannot deny the fact na tayo magkakamali pa rin. Pero hindi natin din kayang alisin ang katotohanan na dapat tayo nabubuhay ng maayos. Amen. At hiwalay. Sabi po ng 1 Samuel chapter 2, huwag niyo nang malagay, there is none holy like the Lord. For there is none besides you. There is no rock like our God. Ang Diyos ay banal. Sabi ng Exodus 15:11, who is like you, O Lord, among the gods? Who is like you? Majestic in holiness, awesome in glorious deeds, doing wonders. Majestic in holiness, marilag sa kabanalan. Amen. Ang tao nga nung una, at kahit hanggang ngayon naman, ang mga manager na mga artista, sila na rin ang nag-prepare ng love team. Noon si Tercio Cruz, saka si Nora Honor. Kapalad naman ni Nora Honor, si Tercio Cruz ang napatim. Di ka? Oo, si FPJ, Susan Roses. Sino pa ganon? Yung mga Sharon Cuneta at Gabby Concepcion. Mga sinauna na Yun lang ang mga kinalo ko Tanya, marunong mag-pair Fernando po Jr., Susan Roses, parang yung pogi na, maganda pa. Baka patay na. Ano? Si Amalia Fuentes. At saka si Elvis Presley ng Pilipinas na naging Kristiyano na ngayon. Sa mundo nga ay marunong mag-fair ng bagay. Hindi bagay na ang Diyos ay marilag sa kabanalan. Tayo nabubuhay sa kasalanan. Are you listening? Hindi ko alam ang buhay nyo. Hindi nyo rin alam ang buhay ko. Pero ang masamang balita at magandang balita din naman at the same time, alam ng Diyos ang buhay natin. Are we growing in the likeness of God? Amen. And as He which called you is holy, be ye holy. Ba tayo banal? Dahil siya'y banal. Mahirap bang intindihin yan? Kaya ba lahat dito ay ligtas na? Kumusta ang kapitbahay natin? Ano ang sabi niya sa iyo? Yang ganun yung baptist niyan. Huwag na yung kapitbahay. Kumusta yung kasambahay? Amen. Mga batid, luluha tayo pag tayo nabuhay ng malayo sa Diyos. Tanungin ko kaya ang mga anak nyo dito, nakikita talaga kaya ng mga anak nyo nagbabasa kayo mga magulang ng Bible?
Masasabi kaya ng inyong mga anak na kayong mga magulang nagsishare din ng Word of God? Na kayo ay hindi marites. Amen? Huwag na tayong totoo magpakabala pa sa usapan sa malayo. Yun na lang kasambahay natin. Ano ang pwedeng sabihin sa iyo ng iyong kabiyak? Ano ang pwedeng sabihin sa iyo ng iyong anak, ng iyong kapatid? Dahil ang totoong nakakakilala sa atin yung ating kasambahay. Nakakalungkot na makapakinig sila, bakit kaya yung simba na simba hindi naman nagbabago? Are you listening? Are you listening? Hindi ko rin makikita nagbabasa ng Bible yan eh. Hindi ko rin nakikita ng ako'y bahagi naman ng salita ng Diyos. At saka yan, ang malimit kong mamapakinggan, sama ng loob sa pastor. Are you the subject of be holy? Amen. Alam mo, ang Kristiyano, halata talagang Kristiyano yan. Amen? Ang Kristiyano talaga dapat halatang Kristiyano. Huwag ka na nag-e-effort na mahalata ka. Sadyang halata yun. Kung paano sa Diyos, walang effort ang karunungan. Bakit? Ang Diyos hindi nag-aaral. Amen? Nakakita ka na, nabalita mo ka ang Diyos ay gumaraduate. Walang effort sa Diyos pagdating sa kanyang karunungan. Likas na alam niyang walang hanggan sa walang hanggan. Kaya kayo iniwala mga kapatid, hindi ka na rin kinakailangang magpakadalubasa para mahalatang ikaw ay Kristiyano. Sadyang halatang anak ka ng Diyos. Amen? Kaya ba'y halata? O magaling magdala? As he was called, you is holy. The Lord is holy. The Lord is holy. Pero hindi naman natin kayang maging kasing banal niya. Alala ko si Paul Wasser, nag-preach siya pagdating sa maturity o desiring to be like Jesus. Meron siyang ama na siya yata ay nasa 6.1 ang height. Pero ang kanyang ama nasa, pag hindi 6.5 ay 6.6. Nung siya'y bata pa, idol talaga niya ang kanyang ama. Pastor yon. At ang kanyang ama, ang laging bukang bibig, bawal sa anak ng Diyos ang tamad. Bawal sa mga tunay na anak ng Diyos ang tamad. Kaya kanyang halos ginagaya ang kanyang ama. At pagka ang kanyang ama ay gising na rin siya. At pagka ang kanyang ama ay pupunta doon sa bukid, pupunta rin siya. At daw siya'y bata pa, kalaking tao ng kanyang ama, dahil sa kagustuhan niyang gayahin ng kanyang ama, yung niyayapakan ng kanyang ama, niyayapakan din niya. Pero sabi niya, kahirap ka na rin, ang laki ng paa, ang laki ng hakbang. Ang sabi niya, hindi ko talaga kayang gayahin ng aking ama. At least, may desire akong gusto ko siyang gayahin. Amen? Hindi natin talagang kasyang pag-eksaktuhin na tayo maging walang mali. At least, we are longing for spiritual growth. Ang ebidensya na ikaw ay katulad ng Diyos ay hindi ka magiging parang Diyos. Kundi, we are trying our very best in spite of many failures. Na tayo nagpapatuloy sa Diyos. Amen. Kaya wag ho kayong ma-discourage kung kayo nagkakamali. Bago si Pedro makasulat ng 1 and 2 Peter, subaybayan niyo po ang kanyang buhay. There's no such perfect life. But we have our perfect God. Yung iba kasi, discourage na. Ako na may pamali-mali. Huwag mong papangatawanan, magpatuloy ka. Amen. Si Samson, sadyang malakas. Ay malakas na bumagsak din eh. Pero hindi pa tapos ang Diyos, nakabawi. Amen? Mas marami nga kanyang napatay nung huli ng buyagto ng kanyang buhay. Tama ba? Amen. Kaya kung kayo hingisain ng payo, Pastor, ako kayo magpapatuloy ako pamali-mali. Ito sasabihin ko sa iyo, ako din ay pamali-mali, pero nagpapatuloy. Amen o ba? Amen?
Why? The address, and then, as he was called you, is holy. The most emphasized attribute, character of our God in the Bible is His holiness. Amen? Pag sinabi ng holiness, ang Diyos ay walang katulad. Kaya mga kapatid, lahat ng katangian niya, He is holy. Bakit? Walang kasing kapangyarihan niya eh. Walang kasing maawain niya eh. Walang kasing marunong sa Kanya eh. Kaya lahat ng katangian, majestic of His holiness. Majesty of His holiness. Are you listening? Amen. Kaya dapat, kung may matatalino sa school, mga Baptist yun. Bakit? Pag sinabi ko ay holy, nakakahanga. Kakaiba. Pero kung talagang wala namang ibubuga, di sa ibang paraan ay maging magaling. Dahil ang Diyos natin ay magaling. Amen. Amen. Iba pa raw yung EQ at IQ. At saka yung RIQ. Iba pa rin yun. Merong IQ, matalino lang, pero maramdamin. Sensitive, balat sipuyas. Meron namang mahinang IQ, pero ang karakter, matindi. Hindi ba gaya natutuwa kay Tina, yun ay kapulpulan na ng galawan? Wala lang. Hindi ko lang alam ang loob. Minsan tititigin ka pa yung tatawa. Dududa na nga ako minsan dyan eh. Amen? Kasi merong pwedeng mahina ka sa IQ, pero lakas mo ng EQ. Pero pag pinagsama ang IQ at saka EQ, RIQ yan. Balance eh. Kaya mga kapatid, biyaya lang ang lahat ng Panginoon. Salamat. Kung hindi ka man kasing talino ng iba, malagay ka sa Diyos. At kahit paano may pinag-aasinsuhan. Hindi naman kompetisyon ng paglago. Lahat tayo dapat nalago sa Kanyang biyaya. Amen? Kaya kayo doon sa mga nanghina, nag-backslide, mahalaga yung nagpapatuloy. Dahil si Pedro nga, bago maging Pedro, ay Simon muna. Tama ba? Okay, number 3. Why? Be ye holy, for I am holy. Not only address of be ye holy, as He which called you is holy, abidance to a joyful life. Tingnan niyo po ang verse 6 hanggang 9. Andiyan pa po ba kayo? Na ito ang inyong totoong kinagagalak. Ano ba yung kinagagalak na yon? Kaya mga kapatid, kayo ba'y masaya na kayo ay hinirang? Amen. Kayo ba'y masaya na kayo ibinukod na ng Holy Spirit? Amen. Kayo ba'y masaya na kayo pinanganak na muli sa isang buhay na pag-asa? Amen. Na hindi nasisira, hindi kumukupas? Kayo ba'y masaya doon? Amen. Ngayon, may konting problema. Ano yun? Sabi, na ito yung kinagagalak. Bagaman, ngayon sa sandaling panahon, kung kailangan, ay pinalumbay kayo sa muling pagsubok. Ibig sabihin mga kapatid, be ye holy. Bakit? Mawawala yung kagalakan mo na ikay hinirang ng Diyos. Pwedeng mawala yan. Pwedeng mawala ang kagalakan na ikaw ay separated by the Holy Spirit since before the foundation of the world. Pwedeng alam mong ikay palangit, pero hindi ka na masaya. Kaya be ye holy. Are you with me? Dahil mind you mga kapatid, walang anak ng Diyos na masaya sa kasalanan. Walang Kristiyanong lalago sa kagalakan na siya'y anak ng Diyos, na siya'y palangit, na siya'y may buhay na pag-asa sa isang manang di nasisira. Hindi kumukupas, inilaan sa langit para sa inyo. Kahit matotoo yan sa iyo. But if we are not growing in holiness, hindi tayo magiging masaya. Pwede nga dumating pang ikaw ay ligtas pero nagdududa ka. Pwedeng dumating yon. Ako na may ligtas sa bakit ganito ang buhay? Pwedeng lumabo, hindi nawala. Lumabo lang. Ang nagpapalabo niya ay kasalanan.
Are you listening? Gusto niyo bang kayo maging masaya palagi? Be ye holy, for I'm holy. Are you listening? Be ye holy. Bakit? Ang nagpapasaya talaga ay Diyos. At siya'y malayo sa atin kapag tayo nabubuhay sa kasalanan. Tingnan po natin. Walang hindi naman tayo lalayo. Yan na yan. Sabi ni Pastor, kami hindi mahilig sa kung ano-ano. Siya yung preacher namin sa, saan ba yun? Preacher natin huli. Kaya ni Pastor Kiambao, ay siya last preacher. Tinatalakay niya yata, First Peter din yata yun. Sige po, tingnan po natin talata. Hindi mo tayo alis dito kung may hindi mahilig sa kung ano-ano. Kumbaga kung ano lang yung written. Hindi pabulaklak. Kung ano nandun. Amen. Ano dyan? Upang ang pagsubok sa inyo pananampalataya, mga kapatid, whether we like it or not, sasalang tayo sa isang tayong ayaw natin. Naintindihan nyo ba yan? Bigyan naman inihanda yung ayaw ko naman yan. Yung matutok ang ayaw mo, di lalong excited ka doon sa gusto mo. Hindi ikaw ang guro, hindi ikaw ang magbibigay ng exam. Ikaw ang sasalang sa exam. Wala tayo sa tayo ng Diyos para mamili ng gusto. Kaya nga be ye holy, saan ka man ilagay ng Diyos, sasaya ka pa rin. Amen. Amen. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira bagamat sinusubok. Yung ang ginto, mas mahalaga pananampalataya ay kadiyan, pero yung ginto ay sinusubok para mapatunayang ginto nga. Tama ba? Tama ba? Yung ginto, mga kapatid, kasi may mga mukhang ginto lang eh. Pero ilalagay yan sa apoy. Pag yan ay hindi natupok, ginto nga yan. Yang iyong pananampalataya, para mapatunayan pananampalataya nga yan, isasalang niya ng Diyos. Isasalang niya ng Diyos. Si Job, isinalang ng Diyos. Si Peter, isinalang ng Diyos. Si Pablo, isinalang ng Diyos. Bakit? Ang kanilang pananampalataya ay tunay. Kung tunay ka, isasalang ka rin ng Diyos. Kaya huwag kang magulat, ba't ganito nangyayari sa iyong buhay? Yung ang ginto'y isinasalang sa apoy, ikaw pa ang hindi isalang. Kaya be ye holy. Dahil kapag ikaw ay hindi lalapit sa Diyos, magre-reklamo ka. Ganito ang buhay ko. Bota ko naging baptist, karning-karni ang buhay ko. Buhay na yan. Grow in the Lord. Amen. Abidance to a joyful life. Verse 8. Na hindi ninyo nakita, ang yung iniibig. Kaya, yung mga pagsubok o pagmali, pag nagpapatuloy, ibig sabihin, totoo ang iyong pag-ibig. Totoo yung pag-asa. Totoo ang iyong pananampalataya, bagaman hindi mo siya nakita. Amen? Verse 9. Sa verse 9 na tayo. Dahil inyong tinatanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. Alam natin na ang pananampalataya talaga yun ang nagligtas sa atin. Pero yan ay susubukin. Kaya ako niniwala sa perseverance of the saints. Nahalata mo ang tunay. Pagdating ng maraming pagsubok, maraming pagkakamali, andyan ka pa rin. Di ka? Merong itinanim sa tabi ng daan na wala yung binhi, natuka ng ibon. Hindi yung totoo. Yung isa sa batuhan, nagkaroon ng usbong, pero palibasa bato, nalanta sa init ng araw. Nung dumating ang mga pag-uusig, nawawala. Sadyang pinadadalhan ng Diyos para tumingkad ng iyong pananampalataya ginto. Amen.
At ang sabi, yung isang natanim sa dawagan, sa pagsusumikap sa mga bagay ng lupa, nainis ang salita ng Diyos at hindi nagbunga. Gusto niyo ba maging masaya? Be ye holy, for I am holy. Mananatili tayong nakakapagpatuloy kapag tayo ay lumalago sa kabanalan. And this is a perfect life. Growing in your desire and you're continuing after the image of God. Amen? Si Petri, maraming pagkakamali. Si Moises nga, galing na galing, pero hindi naman nakapasok sa promised land. Si Samson, galing na galing, pero Delilah ang katapat. Si David, galing na galing, Bathsheba ang katapat. Pero sila ay nasa Hebrew 11. Heroes of faith. Bakit? Nagpatuloy. Hindi yan pagalingan. Let us grow together. Are you with me? Are you with me? Kaya huwag kayong mahihiya dito sa mga ito. Huwag kayong mahihiya kay Brother Romel. Kung di nyo alam, naku. Yan ay akala may mapagmahal, pero mayayamutin yan. Huwag kayong mahihiya sa kanino man. Yan ay mga nagkakamali rin sa pribadong buhay nila. Tayo'y pari-parihong tumingin sa Panginoong Hesus. Amen o ba? Na number 4, di ko nababasahan yung iba. Ano nga ba kung bakit be ye holy, for I am holy? Be ye holy, for I am holy. Yung salitang, alam mo, kung yun na may panalitang, be ye holy, for I am holy. Hoy, mag-ayos ka naman. Ayoko i-ayos eh. Di ka? Ay palibasa ang paborito kong artista na si FPJ eh. Huwag na wag pong pimenta sa pangalang sa Saragosa. Na-frame up siya, nalagyan ng marijuana, yung kanyang itinakwil siya. Huwag mong ipakikita sa akin ang iyong mukha hanggat hindi mo nalilinis ang iyong pangalan. Sabi kay FPJ, hindi ng mga pelikula noon, may values eh. Gina-justify pa eh. Parang ay kumanta nung yung karta ni Martin Nevera. Nalimutan ko na yun eh. Kasi may nabanggit na may kapal. Eh napakinggan ako ni Pastor Joel na kumakata, hoy, unbeliever song yan. Hindi kayo may kapal. Nang awitin na yun. Martin Nevera, love song. Ikaw ang lahat. Yun nga. Sa akin, sa may kapal. Yeah! O, kita mo may kapal! Aking dinadalangin. Palakihan pa kami ng busis. Pag tumaas naman, yun pa rin. Bakit sinabing appreciative? Tingnan niyo po ang verse 18 hanggang 21. Tingnan niyo po. Andiyan pa ba kayo? Hindi tayo pupunta kung ano-ano. Tingnan niyo kung bakit hamon, be ye holy, for I am holy. Na inyong nalalaman kayo tinubos, hindi na mga bagay na nasisira. Nipilak o ginto mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang. Be ye holy, for I am holy. Hindi kulilat ang ginawa ni Kristo para maligtas lang kayo. Amen. Hindi kayo pinakulo lang sa suka na may luya at kalamansi at kayo pinainom na nito, kayo ligtas na. Be ye holy. Why? Kapag tayo nagsisikap mag-ayos, we appreciate what Christ has done for us. Amen? Na inyong nalalaman kayo tinubos. Verse 19. Tingnan po ang verse 19. Na inyong tinatanggap, hindi, 19, hindi verse 9. Kundi ng mahalagang dugo. Dahil nang sa korderong walang kapintasan at walang dungis, sa makatwid bagay ang dugo ni Kristo. Mga batid, dumanak ang dugo ni Jesus, maligtas lang tayo. Para mabuhay sa kasalanan. Amen. Para yung isang magulang,
kumayot, nang hiram din eh. Naglaban, nangamuhan, may taguyod ka lang. Tapos nung makwang dustusin ng iyong magulang, tuwang-tuwang siya, ikaw ay honor, aakyat, at ang sinabi mo sa iyong magulang, wag naman kayo, pwede bang may iba ng representative? Eh, kasama-sama naman ang iyong suot. Tingnan naman ang iyong tsura. Tapos kayo sasamahan niyo ako sa stage. Walang bait na anak yun. Mga batid, tingnan niyo po, nag-itsura ni Cristo sa krus ng Kalbaryo. Tapos mabubuhay ka lang pasaway. Are you with me? Amen. Mabubuhay ka lang kung gusto mong sumimba o ayaw mo. Mabubuhay ka lang kung gusto mong magbigay o hindi, magbasa o hindi, magbahagi o hindi. Mga batid, be ye holy, for I am holy. Yan ay appreciative to Christ. Talagang ikaw ay tumatanaw ng utang na loob. Nag-a-appreciate ka sa kanyang ginawa sa'yo. Si Brother Rani, kumayod para kay Mac S. Para kay Rina. Patingipin, ikinayod. Tapos susumangin ninyo. Klase kayong mga anak. Mga kapatid, hindi mo kayang tumbasan, Brother Rani, ang ginawa ni Kristo para sa atin. Are you with me? Kaya sabi ni Jesus, be ye holy, for I am holy. Dapat ma-appreciate mo naman. Para maging banal ka lang, ako ang umako ng iyong kasalanan. Maliwanag ba? Maliwanag ba mga young people? Maliwanag ba mga YS? Maliwanag ba married? Kaya dapat tayo mga kapatid, mag-ayos. Mag-igi. Magsumikla. Huwag nating palitan si Kristo ng mga bagay na lumilipas sapagkat ang ibinigay sa iyo ay hindi nasisira, hindi lumilipas. Sana hindi ka naka-attend dahil talagang hindi mo na kaya. Pero kaya mo pa at hindi ka naman umattend. Mahina ang iyong pagtingin kay Jesus. Are you with me? Kaya, high view of God. Then last. Nabasa ko na ba lahat ng talata? Ay nakita ko tumutok na sa alas 10. Di last na. Verse 22 hanggang 25. Verse 22 hanggang 25. Yamang nilinis ninyo, mga kaluluwa, sa inyong pagtalima sa katotohanan, mga kapatid, may kinalaman ang paglinis sa pagtalima. Anong tatalimahin natin? Sa pag-ibig na hindi pa kunwari sa mga kapatid, walang plastikan dapat. Yung nyo bang ngiti sa akin ay sincere? Pastor, amen. Kumusta kayo sa isa't isa? Man, alam niyo po, ako'y ang lahat ng pastor may gift of discernment. Nag-iingat kayo. Magpatuloy ka kahit may nakakitang katitisuran. Baka ikaw yung matitisurin. Kasi minsan, itinatago mo ang sarili mo sa sinasabi mo. Amen? Amen? Pati yung ibang walang kamalay-malay ng katitisuran, kakamalay tuloy. Kaya dito sa loob na ito, mag-iingat ka rin ng iyong kakasamahin. Tatanungin nyo ang pastor kung sino yung ayos at hindi. Dahil ako ang nakakakilala dito ng totoo. At kilala ko rin yung hindi. Amen? Amen? Kaya kayo mga young people, girls, pag may manliligaw sa inyong lalaki, ba hindi nyo muna ako tanungin? Sasabihin ko sa iyo kung lalaking yan ay ayos. Titingnan ko muna ang record ng giving niyan. Kapag hindi yan giver, ipanalangin mo maigi. Kumuha ka na lang ng unbeliever kaysa hindi giver. Amen. Apart from the ito, number 5 points. Be ye holy, for I am holy. Mind you, apart from the Bible is impossible.
Hindi mo kayang maging banal kung malayo ka sa kasulatang banal. Walang Kristiyanong lalago sa kabanalan ng layo-layo sa banal na kasulatan. Basahin nga ulit natin, hindi na tayo magliligoy-ligoy. Hindi natin tatapusin 22 hanggang 25. Yamang nilinis ninyo ang mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan, sa pag-ibig na hindi pa kunwari, sa mga kapatid, ay mangag-ibigan kayo ng buong ningas. Ano ibig sabihin buong ningas? May ala, may init. Kaya yung totoong umiibig, hindi natin tisod basta-basta. Tama? Mahal mo, tapos tisod ka. Kaya nga yun, sabi, paimbabaw yan. Paimbabaw yan. Ang sincerity na yan ng pag-ibig ay nakikita hindi kapag walang alon. Nahalata mong may pag-ibig. Sabi nga nilagi ni Jared yun daw artista si Padilla, hindi ko nakilala yun. Ang kilala ko lang ay si Robin. Pag siya na ang bida, ayaw ko nang manood. Sa totoo na, pag nakita ko kay Robin Padilla, pinapatay ko na kasi hindi ko paborito yan. Ang yabang! Tapos, bad boy. Panuno, tilihan pa bad boy na nga. Nakabangga daw, nakabangga. Ngayon, nung bumaba siya, ang tinanong niya ito siya yung nabangga, siya pa ang tanong, nagkasulusan ka ba? Kakaiba nga naman yun. Nabangga siya, pero ang tinanong niya, nagalusan ka ba? Hindi niya pinansin yung siya nagalusan. Ang tinanong niya, nagalusan ka ba? At tumakit ang may bagalos, ang kanya ay malaki din ng galos, binigyan pa ng pampaayos, ay siya na nga may kasalanan. Artista yun, hindi man ligtas. May kayang gayon. Siya na nasaktan, siya pa nang umusta. Kumusta nung ako'y masaktan mo? At tinulungan pa ng pampaayos ng kanyang sakyan. Nabalitaan niyo ba yan? Napanood niyo ba yan? Kunwari pa kayo. Napanood din daw ni Brother Henry yun. Sino pa nakapanood nun? Hindi ko napanood yun. Pero natutuwa ako nung sabihin yun. Siya na yung nasaktan, siya pa nag-alala sa nakasakit. Alam mo kapag yung pag-ibig sa kapatid ay totoo, hindi ka basta natitiso. Amen? Amen. Ay, mga, patawarin ako ni Maria. Ano? Okay, verse 23. Sige po, pakibilis na po tayo. 23. Yamang pinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira. Ano yung binhing hindi nasisira? Kundi sa walang kasiraan, sa magitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Verse 24. Sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo, at ang lahat ng kanyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo'y natutuyo, at ang bulaklak ay nalalanta. Pero sabi ng verse 25, datapat ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailanman. At ito ang salita ng mabuting balita na pinag-angalas. Be ye holy, for I am holy, apart from the Bible, impossible. If I were you, magbasa ka lagi nito. Sabi nga ng Miyerkules, that the scriptures abide in you abundantly and with all wisdom. Dapat ang salita ng Diyos nasagana sa atin. Hindi masamang nakapal ang wallet mo, nadami ang laman ng ATM mo, pero kumusta man ang puso mo sa salita ng Diyos. Amen ho ba? Amen ho ba? Kayo namang hindi pa nakapal ang wallet, wala pang masyadong laman ng ATM, ang masama pa nga nito, wala pang ATM mismo. At least kung ang puso mo naman ay makapal sa salita ng Diyos, hindi lang yung mukha ang makapal, kundi yung puso mo ay makapal sa salita ng Diyos, huwag kang maaba.
mapalad ka. Sapagat ang salita ng Diyos ay mamamalagi, magpakailan, kailanman. Tayo po'y manalangin. Mapagpala namin Diyos. Salamat po, bagaman kami, Panginoon, ay subject ng lahat ng pagtutuwid. Imagine, be ye holy. Salamat, positionally, we are holy. Salamat, Panginoon, sa huling yugto ng aming paglalakbay ay makukumplete na ang aming